Pamakawa mano si Pangulong Kuting Jr. sa Korte Suprema na itigil na ang kasong isinampal laban sa kanya kaugnay ng mga umunay katiwalaan at pag-aabuso sa kapangyarihan. Ayon sa mga insider mula sa kampo ng Pangulo, personal na humiling si Kuting Jr. na huwag nang ituloy ang paglilitis kasabay ng mga aligasyon na nagtangkarin umano itong gamitin ang kanyang koneksyon at impluwensya upang makaapekto sa desisyon ng Korte. Gayun pa man, hindi na tinag ang Korte Suprema sa kabila ng sinasabing pressure mula sa Malacanang. Ayon sa mga ulat, nanindigan ng mga maestrado na itutuloy ang proseso ayon sa batas at walang sino man kahit pa man ang pinakamapangyarihang tao sa bansa ang hihigit pa sa batas. Hindi rin umano umubra ang alok na pera at pabor na ikinokonekta sa mga taong malapit sa Pangulo. Sa kabila ng panawagan ng Pangulo na isang tabi ang kaso, patuloy ang pag-usad ng imbestigasyon at inaasang ilalabas ang opisyal na pasya ng korte sa mga darating na linggo. Lalong umiigting ang tensyon sa pagitan ng Malacanang at Hudikatura habang nananawagan ng taong bayan ng hustisya at katotohanan, habang nga namang susunod na kabanata ng isyong ito na maaring magtakda ng bagong yugto sa kasaysayan ng pamahalaan sa bansa. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan, ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Hi! Hello! Magandang araw sa inyong lahat. Nandito na naman tayo para mag-ball jack. Alrighty. So mga kababayan, tayo ay magre-react dito sa kaletsehan ni Amy Marcos. Okay? So syempre nangunguna si bargain shopper. Ayan, from Los Angeles. Ano bang binabargain mo, Palangga? Si BLOO. Masyadong talagang kasamaan nila. Pati si Ray Sara, ipa-ICC nila. Sabi ni Sherlina, HSU. Alright. Marami tayong pag-uusapan kasi napakinggan ko yung parang press conference ni Mangga Amy Marcos. Napakinggan nyo ba? Ano sa tingin nyo ang kanyang eksena drama-rama? So, ang title natin, sino si Lulong? Lulong. Si Lolong or si Lolong? Amy versus Bangag, drama-rama. At Attorney Harry, syempre, target pa rin ng mga bangag. Okay, mga kababayan. So, nagkaroon nga ng press conference si Amy Marcos, si Mangga, kung saan ay isiniwalat niya ang not really sinawalat yung parang assessment niya, hindi pa kasi resolution dahil according to her ay hindi pa tapos yung hearing diyan sa Hi Ma'am Parvina in Japan, how are you? Hindi pa tapos yung hearing dito sa Foreign Relations Committee na kung saan ay pinatawag niya nga yung mga kasabwat ng mga bangag. Okay, bakit ko sinasabi na ito nga yung araw na patunayan ko talaga na hindi dapat talaga iboto si Amy Marcos. Kasi una, nagdrama-drama siya, di ba? Nag-post siya sa kanyang social media ng picture na kung saan nakalagay doon, lulong. Pero actually, kasi Lulong. Okay, ang sabi niya doon, lulong, lolong, buhaya. Yun, di ba? Sino si Lolong? So, ineri nga natin yon. I mean, ni-share natin yan, mga kababayan. Tignan lang natin, no? Ano ba ang sabi niya exactly? So, in-echo natin yan. At habang naghahanap ako, pwede ba paki-like and subscribe din naman ang ating YouTube channel, ano? Boljakan TV para everybody's happy. Okay daw. So, tignan ko lang yung lulong niya. Ang dami na nga niya sinabi mga lulong-lulong doon eh. Sino si Lulong? Alright. So ngayon, sabi niya, galit ako kay Lulong. Lulong, April 28. Ayaw namin ng ganitong mga kadyutahan. Di ba? Ayaw nyo ng ganito? Yung mga ganitong kadyutahan, ka-actingan, fed up na kami. So, ang suka na ang taong bayan.
Alright? Ang sabi niya, sino si Lulong? Bakit galit si Amy Marcos? Eklabush. So, it's either lulong, ang ako nga interpretation ko dyan is lulong sa droga, yung kapatid niya, pero ngayong araw, nung siya ay nagdrama-rama sa kanyang, tawag dito, sa kanyang press conference, inilatag niya, actually pinakinggan ko at nagsulat tayo ng notes, ano? Tingnan ko lang dito, So, pinakinggan ko yung kanyang dramatization 101, mga kababayan. Pinakita niya doon yung timeline. Sinabi niya yung timeline sa harap ng media, sa harap ng buong bayan, yung panggigipit sa kay Pangulong Duterte, kay Inday Sara. Sabi niya doon, March 24, di ba, sinimulan yung People's Initiative para daw amyendahan yung konstitusyon at batikusin nga ang mga Duterte. Di ba? Sino ba yon yung namang nagpasimula nun? Di ba yung kapatid niya at yung kanyang pinsan na si Romualdez, di ba? Si Tambaloslos. Sinabi niya, May 2024, DOJ nagsabit ng legal brief para sa ICC cooperation. May mga ganyan siya. Alam mo, bago pa itong Mayo, January pa lang, inulat ko na yan sa inyo. Ako mismo ang nag-expose nito, hindi si Amy Marcos. It just so happened na wala akong political power para imbestigahan itong mga buwaka ng inang ito. Pero mga kababayan, hindi si Amy Marcos na nag-expose sa inyo na pinapasok ng mga buwaka ng inang kapatid niya yung ICC. Diba? Sinabi niya, August 2024, nagkaroon ng Quadcom hearing versus mga Duterte nga at yung COA audit kay Inday Sara. Sabi niya, October 24, yung ICC prosecutors pumasok sa ating bayan. Lahat yun sinabi ko, may supporting documents pa yan, pati mga passport. Diba? Although hindi ko naman pinakita yung passport, yung mga business cards, pinakita ko yan sa inyo mga kababayan. Nung sabi niya, ano daw, yung una, yung sinabi ng kapatid niya na hindi manghihimasok, ay hindi niya papayagan yung ICC, tapos tila noong November 2024 ay nagbago na naman ang tono ng kanyang kapatid, and then nga yung impeachment ni Inday, di ba? In-impeach sila dyan sa Congress na yan. Inilatag niya yung mga ginawa ng pamilya niyang mga lulong o mga lulong sa pulburon at mga lolong o mga buwaya. Although sinasabi niya, okay, eto lang gusto ko lang linawin sa inyo kasi hindi kayo tanga eh. Ayoko na muli kayong magpabudol pa. Ako hindi na ako muling magpabudol sa mga Marcos. Never again. Sabi ko nga kahit na si Inday ay nagpo-promote sa kanya, but you have to read between the line at tignan nyo yung mga strategiya na ginagamit. Okay? Recently, diba, nung 2 days ago, talagang ipinadiinan ni Inday na, iboto nyo ang Duterte 10, iboto nyo ang black voting. So, ganun pa man, tuloy natin dito. So, pinaliwanag niya yung pagigipit kay Inday Sara, at yun na nga, yung Oplan, ang sabi pa niya, Oplan Tugis o Oplan Pursuit. My goodness! I was the one who exposed about this Oplan Eliminate the Enemies. Remember that? SMNI, Pastor Quiboloy, o hindi ba nasabi ko na lahat yon? Kaya hindi kayo dapat nagpapasalamat sa kanya kasi ito lahat ay kadyutahan, kasinungalingan. Sinasabi niya nung February ay nakipagsabuatan na ang ICC sa ating, sa DOJ and everything, which is true. Then pinakidnap nila si Pangulong Duterte. Ngayon, ang problem dito, mga kababayan, ang sinasabi niya na based doon sa kanyang assessment, ay ipo-forward nila ito sa ombudsman. At ito nga daw ay coordinated effort ng DOJ, ng PNP, ng mga diplomats, DFA and everything. Tamay na. Sinabi ko na to sa inyo. Ano ngayon, nagsasagutan silang magkapatid at ang sabi dito, sabi pa niya, the arrest and transport of former President Rodrigo Duterte to the ICC was politically motivated. As ang sabi ng kapatid niya, si Bangag, everyone's entitled to their opinion, sabi niya. Sabi ni Bangag, I disagree. The problem with Amy Marcos, sinasabi niya doon, tinatanong siya, sino itong lulong na ito? Sabi niya, ito yung mga nasa tabi-tabi daw. Ay kapot, kadyutahan yan. Sino ba ang presidente, mga kababayan? Di ba yung kapatid niya? Di ba yung pag-aresto kay Pangulong Duterte, hindi na, alam natin na group effort, inamin mismo yan, ni DILG Secretary na crush ni Lisa Tanas, nagbiga-biga ang kipay ni Lisa Tanas,
Diyan kay, who's that? Sa isang Remulla, kay John Vic Remulla. Sinasabi niya doon, sa isang oras ko pinakinggan yun, nakatulog nga ako, diba? Kahit papaano, natulog ako sa nganga bells niya. Pero pinapakinggan ko, iniintindi ko kung ano yung mga dramatization na sabi ko, pangangalanan niya ba na si Lolong? Ganyan-ganyan. Tapos sinabi niya doon na, ayun na nga, paulit-ulit na lang yan na yung ginawa kay Pangulong Duterte, ang pag-aresto sa pamamagitan nga daw ng ICC is politically motivated, pag-impeach kay Sara, politically motivated, yung mga ginagawa sa kay mga Duterte, it's like the Oplan Tugis at Oplan Horos, na ngayon ay yung Oplan Horos na yan, idinideny ng mga jutang sininabat, alam naman natin na i-deny nila yan at kinasuhan nila yung Manila Times kesyo hindi daw perma di dalipe yun. So lahat yung kajutahan na yan, i-deny ng mga bangag, harap-harapan na yung ebidensya, i-deny nila, hindi nga sila nahiya na pinakidnap ang Pangulong Duterte, di ba? So ang problema sa iyo ay okay, hindi tanga ang Pilipino. Alam namin na inimpeach si Sara, alam na ng taong bayan bago ka magngak-ngak na ito ay politically or bangag motivated. Yung kapatid mong bangag, nakita mo doon, sinasabi mo na ito, kinontempt mo si Lacanilaw, ganito, ganyan. Ngayon, at paulit-ulit mong sinasabi, na naniniwala ka na ito ay politically motivated at alam na ng taong bayan yan, na ang daming violate, hindi lang yung mga cabinet secretaries, di ba? At may mga cabinet secretaries, di ba, at ngayon sinasabi mo, meron ngayon na, sabi niya, may diversion strategy daw ngayon ang gobyerno. Sino ba ang gobyerno? Di ba kapatid mo? Diversion strategy, which is yung sinasabi ng mga bangag na yung issue sa West Philippine Sea at saka yung China trolls nagpinapakalat ng mga hunghang. So, alam na natin yan, lahat-lahat ang pagka-aresto kay Pangulong Duterte, ang pagtugis not only sa mga Duterte, kundi pati mismo sa aming mga kritiko, sa mga antay-bangag, at sa mga ordinaryong citizen. Marami kang pwedeng dapat gawin, pero tinanong ka kung sino si Lolong o si Lolong. Ang sabi mo, tama ba mga kababayan, ng pagsabi niya, ay yung mga nakapaligid daw sa kapatid niya. Hindi ganoon, 'di ba? Hindi ganoon ang tamang sagot kung talagang ikaw ay concerned sa bayan. Ngayon, ang sinasabi mo na itong ICC, nagsabuatan ng Pilipinas, alam naman namin na lahat, kitang-kita na namin yan. Even before ka mag-open nitong iyong investigation dyan, okay, na wala ka namang, although syempre alam naman natin na ang trabaho mo ay mag-imbestiga in aid of freaking legislation, kadyotang legislation, tapos i-forward nyo sa ombudsman. Diba? Pero ano bang ginawa mo? Diba yun din ang ginawa mo nung when was that? Yung January? Yeah, yung January, last year, 2024, nung inimbestigahan mo ang bribery involvement ng iyong kapatid. Alright? Yes, Vancouver, ay Maisog. Ay, meron pala tayong announcement, ano? Thank you, ga. Yung mga Pulangaw, sinisisi ang Maisog sa tragedy sa Vancouver para bang Maisog driver ang nanagasa sa mga inosenteng biktima. Nandoon ang akbayad na may banner ni Benhur Abalos. Ang Maisog ni isang Duterte material, wala. Ayun na nga, meron kayo. Kasi may naulat ako na sinisisi daw ng mga Jotang Genemes na mga surot na taga-suporta ni Bangag itong ating Maisog Vancouver doon sa trahedya na naganap dito sa Vancouver nga. So hindi po yan totoo mga kababayan. Hindi yan totoo. Alright? So yan ay kasinungalingan. Wala pong banner ang Maisog dahil yun ay Lapu-Lapu Day. Walang political doon. Sa halip yung ang Benhur Abalos nga na pinoromote ng mga makakaliwang grupo. Yun ngayon ang tinitwist ngayon ng Bangag administration, mga kababayan, ang pagbibintang dyan sa Canada. At least malinaw tayo dyan, na itong ginagawa talaga nila ay pagtitwist para may isisi o may pag-usapan silang iba. Okay? Hindi tayo aalis sa usapan dito kay Amy Marcos sa kanyang mga drama-drama, 'di ba? Na sinasabi niya na yung ano daw, yung doon sa kanyang sa kanyang press con na maraming cover up
o mga ganyan, itinago daw ng gobyerno sa publiko yung proseso ng pag-aresto kay Pangulong Duterte, suppression of truth, chuba-chuchu. Tinangka ng administrasyon na itigil daw itong investigation sa Senado. Sino bang ang administrasyon? Yung kapatid mo. Tapos sabi mo, hindi mo pa nakausap yung kapatid mo for ages. Diba? Sabi mo, okay, granting, na totoo yan. O ano ka? Nakita mo ng julol yung kapatid mo at addictus benedictus ang kapatid mo, hindi mo pa rin siya mapangalanan. Sinisisi pa rin, mga kababayan ni Amy Marcos, ang mga nakapaligid sa kay Bangag. Ngayon, mga palangga, maraming pwedeng gawin si Amy Marcos bilang isang, ano tawag dito, bilang isang, senador. Di ba? Nakita niya yung unan, sabi ko kanina bago pumasok si Palangga. January, alam ni Amy Marcos na yung pinsan niya na si Romualdez na tumutugis sa mga Duterte sa atin lahat, ay nag-bribe ng tig 20 million each. The question right now sa iyo, Amy Marcos, sa inyo mga kababayan, para magkalinawan tayo. Yan ba ay pinush niya sa ombudsman para kasuhan ang kanyang pinsan? Kasi dito ngayon sa kanyang bagong hanash, 'di ba? O ang sabi niya, maaaring managot si Bonjing Remulla na hindi pa makuha-kuha ng impyerno 'yan, ng violation of RA 3019, Anti-Graft and Corruption. O ano mga violation? Si Marbil, arbitrary detention, violation of chuba-chuchu, si Uling Torre, maaring managot sa arbitrary detention, chuba-chuchu, kasi based dun sa kanyang investigation, si Nakala-Kanilaw, bakit si John Vic, bakit wala dito si Gibo, yung pinsan mo, di ba kamag-anak? I think they're related to Gibo, right? O the Aquino pala yun. So anyway, o magkakamag-anak ka mga leche. Question ko, Amy Marcos, Mangga. Kaplastikan kasi yung lahat ng sinabi mo. Andali lang. Kaplastikan, asa na yung sandali. Yung aking charger, nawala, baka malubat ako. So anyway, mga kababayan, puro kaplastikan. Alright? Bakit kaplastikan? Hindi niya pinush. Hindi niya pinush sa ombudsman based dun sa January, not by scam, charter change. Okay? Na sinabi niya doon na ang si Martin Romualdez, si Tambalustos, si Saldico, sila Onyati, lahat sila 'di ba nag-meeting at doon sinabi niya nagbigay ng 20 million each sa mga kongresista. Meron ba siyang ginawa doon? At ngayon pabida ka na ipupush mo ito sa ombudsman. Kasi pwede silang kasuhan, criminal cases, administrative chuba-chuchu. Ngayon ang question ko sa iyo, Amy Marcos, 'di ba? Itong kadramahan na ito, ito ay isang what? Isang pangbubudol na naman sa mga botante. Kaya tama si Agent Morales, no? Duterte 10, mag-focus lang kayo. Ipanaw party list, huwag niyong kalimutan. Gabay party list at yung Duterte party list natin dyan. Alright? At yung PWD, yung kay Guanzon, maganda naman yung kanyang layunin. Huwag niyong kalimutan yung mga party list na yan. So, the question now, Amy, tinanong ka, sino si Lulong? Ay, parang wag muna, hindi daw muna papangalanan, parang abangan-abangan. Juta? Ano yan? Anong panlilin lang yan? Ang kapatid mong hangal, ang kapatid mong addictus benedictus, siya ay ang presidente at alam na alam mo, siya ay hindi nagpapatakbo sa bayan dahil ang hipag mong bangag, kidnapper kawatan, alam na alam mo na dapat kung meron kang pagmamahal sa Pilipino, nasasabihin mo iba ka, iba kang dugo, chuchu-chuchu. Hindi ba dapat ikaw mismo ang maglakad ng impeachment sa kapatid mo kasi betrayal of public trust? Kasama sa mga bribery issue dito, bakit wala kang ginagawa? Tapos sasabihin mo, yung kapatid mo, napapaligiran ng demonyo. Matagal mo nang sinasabi yan last year. Ay, naku, yung kapatid ko napaligiran na ng demonyo. Puro ganon-ganon ka lang. Sino ba ang sinusunod ng mga cabinet secretaries na yan? Ha? Sino, mga kababayan?
Hindi ba si Bangag? Pero sa totoong buhay, hindi nga si Bangag yung nagpapatakbo ng Pilipinas, kundi si Lisa Tanas. Nakita mo naman sila kanila, di ba? Pinakita ko sa inyo yung, ano tawag dito, yung opisina niya. Malaki ang picture ni Lisa Tanas doon. Di ba? Parang si Lisa Tanas ang kanyang Diyos-Diyosan. Kasi ang nag-appoint, although sa legal, ang nag-appoint ng mga cabinet secretaries, ay si Bangag. Pero ang totoo, si Bangag ay tumatango-tango lang. Tando-tando lang siya dahil wala siyang balls. Dahil sinasapak-sapak, dinudura-duraan, di ba? Ginujumbag-jumbag lang siya ni Lisa Tanas. So ikaw, Amy Marcos, wag mong lokohin ang taong bayan. Hindi ka mananalo dahil hanggang ngayon, binubudol mo kami. Wag mong sasabihin na yung kapatid mo ay pinapaligiran ng mga demonyo o ng sino man. Siya, sa legalidad, siya ay what? Just 1 minute. 1 minute, ha? Siya ay, dali lang, ha? At ako'y alarma dito. Pero ng charger dyan, darling. Charger ng phone ko. Ba't nawawala dito? Okay, matuloy-tuloy lang ako, mga kababayan. So siya ay si Bangag. Siya ay sinusunod nitong mga sinasabi mo, sila Remulla, lahat yan, yung nag-group effort na yan, nasasabi mo, ipupush mo sa ombudsman na aari sila makasuhan ng mga ganito, ganere. Pero yung kapatid mo, ligtas. Nakalimutan mo ba kung nagbabasa ka ng batas? Ha? Nakalimutan mo ba na yung kapatid mo, siya ang presidente, siya yung chief executive? Eh bakit nililigtas mo siya? Diba? Siya ay may power. Diba? May kapangyarihan siyang tanggalin yung mga buwaka ng Ginimes na mga nag-group effort. Pero you know for a fact, Nilofac, na ang hipag mong kawatan, kidnapper, lahat ang nasa likod nito. Pero take ko man bibig mo, magdadrama ka na si Lulong ay, ganito sa ano na lang natin abang-abangan. Ginagago mo taong bayan pero hindi mo ako magagago muli. Hindi mo magagago ang mga Pilipino. Kasi si Bangag ang kapatid mo ang presidente, anytime pwede niyan tanggalin yung mga hinayupak na yan na nagpag-kidnap kay Pangulong Duterte. Pero bakit sinasabi mo na napapaligiran siya ng mga jutang Ginimes? Presidente siya eh. So kung anong kapalpakan ng mga, not only kapalpakan, kung anong mga illegal na ginagawa ng cabinet secretaries niya, isang click lang niya, bakit di mo utusan ng kapatid mo? Dahil pinapanood ka naman niya. Ding, tanggalin mo ang mga kidnapper. Eh paano mo utusan yung kapatid mo? Dahil blood is thicker than water at kahit alam nga ni Inday Sara mayroong item sa ISAF, sa AFP na si Lisa Tanas at ang kapatid mo ay kasangwat sa pagkidnap sa 2 menor de edad doon sa Turkey. Bakit sinisisi mo yung mga cabinet secretaries na yan? Yan ay mga asong julo lang. Huwag mo kaming ginagago, lalo na ako. Dahil hindi ako natutuwa sa mga press con mo na, sabi doon, may nagtanong, ma'am, ano yung kay Inday Sara na isusunod na daw siya ng ICC? Ay, may nakapagsabi lang, chismis lang naman. Anong kajotahan yan? Ginagago mo kami. Totoong may information na ganyan. Bakit magpasakaling ganyan? Di ba? Yung kapatid mo, protektado mo, tapos hingiin mo boto ng mga Duterte supporters. Oy, mga Duterte supporters, tanga ka na lang kung iboboto mo si Amy. Diba? Sabi ko nga, iyayaan ko si Inday Sara kung ano strategy niya. Politiko siya, ako hindi. Pero tanga ka na lang. Ngayon nung narinig ko, sino si Lulong? Ay, abangan niyo. Ano yan, teleserye? Habang nagugutom ang Pilipino? Habang ang mga baka ng inang cabinet secretaries ni Bangag ng kapatid mong Adictus Benedictus nagtikim-tikim ng 20 pesos na kilo ng bigas. Kunyari, okay naman, nye. Pero pinakita ba nila yung actual na 20 pesos na kilo na bigas nung sinaing nila kung talaga bang yun yung magaspang o yung amoy burak na bigas? Huwag mong lolokohin yung Pilipino. Kayong mga OFW, kayong mga palangga, never again. Ine-etchos tayo ni Amy Marcos kasi sinasabi niya, inamin niya, ng administrasyon ay ganito, ganyan. Sino ba ang ulo ng administrasyon na sinasabi niya? Palangga, sino yung ulo ng administrasyon? Hindi ba yung kapatid niya? Si Palangga,
Been trying to reach out to you and then to say, I want to help in your fight. East Coaster here. Let's start by helping you get new laptop. Oh, sabi ni Black to Common, okay? Laptop kasi nakakaloka manood when it's oo nga pasensya na kayo sa ano natin. Thank you Palangga. Okay, ano don't support inside all Marcos. Okay. Get new laptop. Nakakaloka nanood. And while I don't support Duterte, I despise all Marcos. I'm pro-Philippines. Thank you for your courage. I respect that Palangga. But I hope, you make up your mind. Alright? Ngayon, mga kababayan, ako, ang sinasabi ko dito sa inyo, mga kababayan, yung ginagawa ni Amy Marcos na mga panglilin lang sa inyo, okay? Mga panlilin lang, hindi kayo dapat nagpapaniwala. Kasi lagi niyang sinasabi sa press ko niya, sa mga hearing niya, 'di ba, na yung ito ay gawa ng administrasyon. Sabi ko nga, nakalimutan niya ba kung sino ang puno at dulo? Sino ang puno ng sinasabi niyang administrasyon? Ay, hindi niya ba ano yung kapatid niya eh. Kaya sabi ko sa inyo, inaano tayo dito, ginagago tayo, ine-etchos tayo ni Amy Marcos para what? Re-electionist siya para sa inyong boto. Yan yung katotohanan. Dahil kung siya ay talagang para sa inyo, alam na alam niya na ang kapatid niya ay addictus benedictus. Pero bakit sinasabi niya dito? Although nilatag niya lahat, yung ginagawa kay Pangulong Duterte, dali nga, sadali, give me 1 second. Please lang. Sige, sorry Palangga for the interruption. Okay? Kanina full charge siya, may problema na talaga i-touch. But anyway, yun na nga, mabalik tayo dito sa kwento natin, mga kababayan. So, ulit-ulitin ko na yung mga cabinet secretaries niya, ni Bangag. Isang click lang yan kapag gumawa ng katarantaduhan. Pero syempre, hindi makausap-kausap ni Amy Marcos na yung kapatid niya ay ganito, ganire. Dahil sabi ko nga, blood is still thicker than water. Okay? So ngayon, Palangging, yan ang gusto niyang hanash sa inyo. Kunin ang boto ninyo, pero paglalaruan kayo na kunwari, concern siya sa mga Duterte, okay? Pero ang totoo, yung kapatid niya pinagtatakpan niya. Hindi nga niya masabi ng kapatid niya mag-drug test eh. Narinig niyo ba? Na in-encourage niya na ang kapatid niya mag-pulburon test? Wala, di ba? Kahit alam niya na yung kapatid niya ay, ang kapatid niya ay bangag. Pwede niyang kasuhan, sabi ko nga kanina sa inyo, mag-i-impeach yung kapatid niya. Dahil sa ginagawa at alam na alam niya, the fact na sinabi yun na napaligiran ng judgment yung kanyang kapatid. Ibig sabihin, hindi nagpa-function ng tama ang utak ni Bangag dahil sunog na sa kasisinghot. Kitang-kita nyo naman. Pero anong sabi niya? Napaligiran ni Lolong. Sabihin na lang daw niya kung sino si Lolong. Isang malaking panggagancho niyan. Sabi ko nga, make up your mind. Kailangan yung huwag magpabudol muli. Huwag kayong magpabudol muli. Ako, ito ay not opinion. This is my stand bilang hindi nakikinabang sa lahat ng mga politiko. Sa nakakasunod sa akin, alam nyo yan. Even the Duterte administration ay binolja ko noong nakaraan. Di ba? Dahil ako ay hindi ko kailangan mag-PR kay Amy. Sinuportahan ko na sila eh. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!